Wellman TV. Alexander. Kabanata 831 Pagbabanta. Ito ang nag-iisang simbolo ng Santiago Banner. Kahit na ipinadala lamang ng Santiago Banner ang dalawang lalaking ito upang imbestigahan si Alexander sa Ruritania, ang bawat kilos nila ay tila nakakatakot. Sa pananaw ng pangkalahatang publiko, silang dalawa ay malinaw na mga dalubhasa sa nangungunang antas. Naglapat sila ng hindi nakikitang panggigipit sa pamilya Barlow sa bawat hakbang, na parang gusto nilang lumuhad at sumuko. Sa napakagandang presensya, ang Santiago Banner ay tunay na kakilakilabot. Talagang galing sila sa Santiago Banner, naglalabas ng nakakatakot na damdamin ng hindi nagpapahayag ng galit. Agad namang napaniwala ang mga miyembro ng pamilya Barlow. Napayuko ng maayos si Dawson at nagpatuloy, "Ako si Dawson Barlow, ang pinuno ng pamilya Barlow sa Ruritania, at dinadala ko rito ang aking pamilya upang magbigay galang sa dalawang kagalang-galang na panauhin. Mangyaring ipaalam sa amin kung mayroon kang anumang payo para sa amin. We came to Ruritania this time for Alexander. It has nothing to do with your Barlow family," sabi ng isang medyo morenong lalaki kay Dawson. "Kasalukuyan ba siyang guest sa Barlow family mo, Alexander?" Ang mga Barlow sa una ay nagulat, ngunit ang kanilang mga mukha ay lumiwanag sa tuwa. Ayon sa mataimtim na mukha ng lalaki, sinaktan ni Alexander ang Santiago Banner, kaya naman nagpadala sila ng mga tao sa Ruritania para makipag-ayos sa kanya. Dumating ito sa pinakamagandang oras. Nagmamadaling iwinagayway ni Dawson ang kanyang kamay at napabulalas, "Huwag po ninyong intindihin, mga kagalang-galang na panauhin. Si Alexander ay nagdudulot ng gulo sa aming pamilya Barlow, ngunit hindi siya ang aming pinarangalan na panauhin. Nasa parlor siya ngayon, at dahil nahanap mo na siya, ihahatid na kita doon." Sinenyasan ni Dawson ang dalawang kinatawan ng Santiago Banner na pumasok sa silid ng hindi na hinintay na sumagot. When Alexander entered the parlor, Dawson quickly admonished her, "Alexander, it's one thing to act arrogantly in front of our Barlow family, but it is quite another to act arrogantly in front of our Barlow family." Ngunit nang dumating ang mga kinatawan ng Banner ng Santiago, kumilos ka pa rin na parang higit sa lahat. Hinahanap mo ba ang kamatayan? Sinadya ni Dawson na hikayatin ang mga kinatawan ng Santiago Banner, gamit ang mga ito bilang sandata. Nang marinig ng dalawang kinatawan ng Santiago Banner ang mga pahayag ni Dawson, pinagmasdan nilang mabuti si Alexander at sinabing, "Ikaw ang Sam-ire sa buong Perez clan." Ano? Nasira ang Perez clan? Nanginig ang puso ng mga miyembro ng pamilya Barlow nang marinig ito. Nanigas ang mukha ni Dawson, at ang anit niya ay nanginginig. Ang pamilya Perez. Iyon ang pangalawang pinakamalaking pamilya sa Eastern Alvonia, pagkatapos ng Santiago Banner. At ang batang ito dyan sa harap nila ay sinira sila. Mga Diyos! Hindi nakakagulat na ang taong ito ay mayabang sa harap nila. Ang isang taong may kakayahang sirain ang Perez clan ay malamang na hindi nagmamalasakit sa mga Barlow. Pinilit din niyang i-hack off ni Alexander ang sariling kamay pagkakapasok pa lang ni Alexander. Agad na nagpawisan ang noo ni Dawson. Gayunpaman, nagpapasalamat siya sa kanyang puso na dumating sa oras ang mga kinatawan ng Santiago Banner. Ang Santiago Banner ay dating namamahala sa Eastern Alvonia. Kailangang sumagot ni Alexander sa Santiago Banner kung napatay niya ang Perez clan. "Oo, sinira ko ang Perez clan." Tahimik na nagsalita si Alexander. "Dude, hindi mo ba alam na ang Eastern Alvonia ay nasa ilalim ng kontrol ng Santiago Banner?" Panunuya ng medyo maitim na lalaki. "Naglakas loob kang sirain ang angkan ng Perez, na gumawa ng malaking kontribusyon sa banner ng Santiago, nang hindi man lang kami nirerespeto. Pumunta ako dito sa ilalim ng utos ng Banner Master na ibalik ka at panagutin ka." "Oh, gusto mo akong panagutin? Ang mundong ito ay pag-aari ng mga tao." "Hist Alexander, wala akong ideya na ang Eastern Alvonia ay naging teritoryo ng Santiago Banner." Kabanata 832 Ano ang nangyayari? At sino ka sa tingin mo? Kahit dumating si Philbert at ang kanyang ama, wala silang karapatang tanungin ako ng ganito. Threaten ka.
Nagmura agad ang dalawang lalaki. Si Filbert ay ang Major General na personal na hinirang ng Deputy General, at siya rin ay nangangampanya para sa Chief General sa List of Legendary Beasts, na ginagawa siyang pinakamahusay na pagpipilian upang mamuno sa Santiago Banner sa hinaharap. Ang ama ni Filbert, ang kasalukuyang Banner Commander, ay umaasa na maakay ni Filbert ang kanilang Santiago Banner sa pagiging prominent sa 8 banners. Maaaring hindi sapat ang kapangyarihan ng mag-ama na ito para pamunuan ang globo, ngunit sa silangang rehiyon, anumang hakbang na gagawin nila ay maaaring magdulot ng matinding bagyo. Ngayon, isang binata ang naglakas loob na magsalita ng mayabang at tuluyan na silang pinaalis. Kamatayan lang ang hinahanap niya. Lumuhod kaagad at sumuko. Mabangis na sigaw ng lalaking maitim ang balat habang papalapit kay Alexander. Kasabay nito, iniunat niya ang kanyang mga braso, na nagbabalak na gamitin ang panloob na puwersa upang pilitin si Alexander na lumuhod. Ngunit pagkatapos, nang ang kanyang kamay ay magpapasa sa itaas ng balikat ni Alexander, narinig niya ang isang malamig na tawa na umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Hindi gumawa ng ingay si Alexander. Boses babae iyon. Bago pa makapag-react ang lalaki, nadiskubre niya na hindi na makadiin ang kamay nito. Bagamat halos 10 sentimetro ang layo ng kanyang kamay sa balikat ni Alexander, parang may hindi madaanan na harang sa pagitan nila. Hindi niya ito maalis, kahit anong pilit niya. Anong nangyayari? Ang ibang lalaki ay nagtanong, nalilito. Isang dalaga na may magandang mukha ngunit walang ekspresyon ang pumasok sa parlor sa mga oras na ito. Nandyan si Diane. Napansin ni Micah na nasa braso ni Yulia si Diane at sinabing, "Tita Diane, andito ka rin pala." Pilit nang umiti kay Micah si Diane na madalas nakasimangot. Mabilis niyang ibinalik ang kanyang atensyon sa dalawang lalaki mula sa Santiago Banner. Naglakas loob kang labanan si General Dragon King sa pamamagitan ng paggamit ng hiram na kapangyarihan. Hindi mo alam ang lugar mo. Lumiwanag ang figure ni Diane sa harap ng lalaking maitim ang balat nang matapos itong magsalita. Pilit na binawi ng lalaking maitim ang balat para iwasan si Diane, ngunit mabilis nitong inabot ang kanang kamay at sinampal ito ng malakas. Boom! Hinampas ang ulo ng maitim na lalaki, at lumipad ito sa harap ng lahat. Agad na inipon ng pangalawang lalaki ang kanyang panloob na puwersa, sinusubukang patatagin ang katawan ng lalaking maitim ang balat. Ngunit sa sandaling dumampi ang kanyang mga daliri sa lalaking maitim ang balat, nakaramdam siya ng parang bundok na presyon. Ni hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong ilapat ang kanyang lakas nang maalis siya ng shockwave na dulot ng katawan ng maitim na balat, at bumagsak siya ng husto sa lupa. Thud! Bumagsak sa lupa ang lalaking maitim ang balat. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata. Bago pa man makita ng sino man ang nangyari, ang dalawang lalaki mula sa Santiago Banner ay umiiyak na sa hapdi sa lupa. Wala silang panahon na magtampo kay Diane sa mga sandaling iyon. Naalala kasi nila ang sinabi ni Diane bago ito kumilos. Hari ng Dragon, General. Wala silang galang kay General Dragon King, ayon kay Diane. Hindi kaya si Alexander na nasa harapan nila ang sikat na Dragon King of the North? Sila ay mula sa Santiago Banner, at kung hindi nila narinig ang tungkol kay Alexander, tiyak na narinig nila ang tungkol sa general na hari ng dragon. Ang Dragon King of the North, na nag-utos ng milyon-milyong tropa at personal na hinirang ng Deputy General bilang God of War of the Nine Continents. Kabanata 833 Isang aralin sa kasaysayan. Si Filbert ng Santiago Banner, ang kanilang magiging pinuno, ay isa lamang Major General. Mayroon lamang isang tao sa Alvonia na maaaring maging Diyos ng digmaan, ang Dragon King ng North. Si Filbert, ang kanilang kabataang master, ay kailangang maging lubhang differential kung makikilala niya ang General Dragon King. Hindi man lang nila sineseryoso ang kalabang partido bago sila pinilit na lumuhod. Basang-basa na sila ngayon ng malamig na pawis. Kung nalaman ng Dragon King ng 10,000 Dragon Army ng North na may nagpakita ng ganoong paghamak sa kanilang general na Dragon King, malamang na ay troto nila sila ng katulad ng kung paano nila pinangangasiwaan ang Perez clan, na sinusunog sila ng mga kanyan hanggang sa abo.
Dahil dito, wala ni isa sa kanila ang nag-abalang panasan ang dugo sa sulok ng kanilang mga bibig. Nagmamadali silang lumuhad sa lupa, baliw na yumuko sa direksyon ni Alexander, at sumigaw, pagbati, General Dragon King. Ano? Walang ideya ang mga Barlow kung ano ang ibig sabihin ng apat na salitang, General Dragon King, at lahat sila ay natigilan. Dapat mong malaman na ang indibidwal na nakaluhod sa lupa ay isang miyembro ng sikat na Santiago Banner. Yumuko talaga sila kay Alexander at tinukoy siya bilang General Dragon King. Sino ang misteryosong General Dragon King na ito? Talagang tinakat niya ang mga residente ng Santiago Banner sa ganitong paraan. Kinilabutan din si Yulia. Matapos maranasan ang kapangyarihan ni Alexander, nabasag muli ang pananaw niya sa kanya ngayon. Sa kabila ng katotohanan na siya ay isang karaniwang tao at walang ideya kung ano ang sinasagisag ng Santiago Banner, maaari niyang mahinuha ang kahalagahan nito mula sa mga reaksyon ng pamilya Barlow. Kahit na dalawa lang silang subordinate na pinadala ng Santiago Banner, sapat na sila para kiligin si Dawson at ang iba pa. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang moniker ni Alexander, ang dalawang taong ito ay natakot hanggang sa puntong nagpatira pa sila sa lupa at paulit-ulit na yumuko. Si Alexander naman ay nanatiling kalmado at kalmado. Sinabi niya sa dalawang indibidwal sa lupa, bumalik ka at sabihin kay Camden Santiago na huwag makialam sa mga gawain ng ibang tao. Kung hindi, ang Perez clan ay magsisilbing aral mula sa nakaraan para sa iyong Santiago Banner. Oo, General Dragon King. Ang tono ni Alexander ay namangha sa dalawang tao sa lupa. Hindi sila nang ahas na kalabanin ang Diyos ng digmaan ng ang siyam na kontinente. Maaari lamang silang pumayag at bumangon mula sa lupa, yumuko at umatras. Ibinalik ni Alexander ang atensyon kay Dawson nang makaalis na silang dalawa. Marahan siyang ngumisi at idinagdag, Dawson, bibigyan kita ng $3 bilyon kapalit ng pagmamay-ari ng Ruritania Building. Sang-ayon ka ba? Nagulat ang mga miyembro ng pamilya Barlow nang marinig nila ang mga pahayag ni Alexander. Ang Ruritania Building, na may market na nagkakahalaga ng higit sa 50 bilyon, ay nabid lamang sa 10 bilyon at ngayon ay ibinaba sa 3 bilyon. Ito ay hindi isang pagbili. Ito ay simpleng pagnanakaw. Ngunit, pagkatapos makita kung gaano katikat ang mga tao ng Santiago Banner kay Alexander, maaari ba silang maglakas loob na tumanggi? Alam nila na kapag tinanggihan nila ang pagkuha ni Alexander, hindi na sila aabot bukas, at ang pamilyang Barlow ay ganap na masisira kahit na hindi nila makuha ang $3 bilyon. Hindi ba nila nakita kung paano sinira ni Alexander ang Perez clan, ang pinakamalaking clan sa Eastern Region? Bilang resulta, pagkatapos ng maikling pagkaantala, napilitang ibaba ni Dawson ang kanyang ulo at ipahayag kay Alexander, sumasang-ayon ako. Kumalabog ang puso ni Dawson habang sinasabi niya ang dalawang salitang ito. Maghanda ka ng kontrata para sa pagbebenta ng Ruritania Building, at pipirmahan ko ito ngayon, sabi niya sa lalaking nasa likuran niya, na tila sekretarya. Mabilis na ginawa ng lalaki ang sinabi sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, binigyan si Alexander ng isang kontrata para sa pagbebenta ng mga karapatan sa ari-arian ng Ruritania Building. Ipinasa ito ni Alexander kay Yulia, na siyang namamahala sa paglampas nito ng linya sa linya. Pinirmahan niya ang kanyang pangalan pagkatapos mapagpasyang walang problema. Kabanata 834 na pangkalahatang pinagmulan ng Hari ng Dragon. Ngayong napirmahan na ang kontrata, hindi na namin maaabala ang family reunion niyo. Yulia, let's go. Itinago ni Alexander ang mga papeles at naglakad palayo kasama sina Yulia, Micah, at Diane. Hanggang sa tuluyan na silang nawala ay nagsimulang maglaho ang takot sa puso ng mga Barlow. Sino ang lalaking iyon, at ano ang may titulong General Dragon King? Bakit kailangang lumuhad at yumuko sa kanya ang mga taga Santiago Banner? I have no idea. I've never heard of such prominent figure in our Eastern Alvonia region. Hindi ba ang Santiago Banner ang nangingibabaw na puwersa sa buong Eastern Alvonia region dati? Imposible bang impostor ang 2 taong nagsasabing sila'y taga Santiago Banner,
Nakikipagtulungan sa isang nagngangalang Alexander para linlangan tayo at takutin si Lolo para ibenta ang Barlow Building kay Alexander. Hinampas ng isang binata ang kanyang hita at hayagang nahulaan. Natigilan ng ilang segundo ang lahat sa kwarto matapos marinig ang kanyang mga komento. Ang ganitong bagay ay hindi sa labas ng tanong. Kung ang lahat ng nangyari ay bahagi ng isang sopistikadong con, ang Barlows ay magkakaroon ng malaking pagkalugi sa pananalapi. At kung may lumabas na balita, tatawa ang mga naninirahan sa Ruritania. Imposible. Pahayag ni Dawson, pinaikit ang mga mata at dahan-daang umiling. Kahit na kaya nilang gayahin ang gintong leon sa kanilang mga damit, hinding-hindi nila maaaring gayahin ang di nakikitang aura na iyon na nananaig sa mga tao. At, bukod sa nasa tuktok ng tore, ang taong tinukoy nila bilang General Dragon King ay malamang na isang taong may malaking kapangyarihan. Mahusay na kapangyarihan. Napabuntong hininga ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa mga miyembro ng pamilyang Barlow, ito kaya ang pinuno ng Dragon Army sa North. Hindi ba't si General Dragon King iyon, ang commander ng Dragon Army? Nakapunta na ako noon sa North at narinig ko ang mga tao na nag-uusap tungkol sa isang kilalang tao na ang tanging paniniwala ng Dragon Army ng milyon-milyon. Hindi lamang niya makukuha ang ulo ng mga commander ng kaaway mula sa milyon-milyong tropa ng kaaway, ngunit maaari rin niyang gamitin ang 24 na Dragon Needles, ginagawa siyang pinakamahusay na doktor sa mundo. General Dragon King. So, ito ang pinagmulan ng General Dragon King. Lahat sa mga mag-aaral ng pamilya Barlow ay nagkontrata nang marinig nila ang mga komento ng lalaki. Parehong sabay. Ang pangunahing pasukan ng mansyon ng Barlow. Isang grupo ng mga binata ang lumabas sa sasakyan at nagsimulang maglakad patungo sa estate. Pinangunahan sila ni Maxwell na kanina pa sinaktan ni Alexander. Tumabi sa kanya si Shirley at ang ilang followers na kasama niya sa ospital. Sigurado ka bang pumunta si Alexander sa bahay ko? Sabi ni Maxwell, puno ng puot ang mga mata niya. Of course, there's no doubt about it. Nasaksihan mismo ng mga security guard sa bahay niyo. May sumagot. Hindi lang siya naglakas loob na saktan ako, kundi naglakas loob din siyang pumunta sa bahay namin para bilhin ang Barlow Building. He's asking for death. Kayong lahat, sumama ka sa akin at tingnan kung nabugbog na siya ng black and blue ng mga bodyguard ng pamilya natin, na nagkalat ang mga ngipin sa sahig. Nakikita ko na ang babae sa kanyang tabi ay medyo maganda, Maxwell sneered, at kung siya ay narito, dapat na mayroon ako sa kanya at gawin ito sa harap niya. Lamang pagkatapos ay pakiramdam ko ay bahagyang bumuti. Hindi mapalagay si Shirley matapos marinig ang mga pahayag ni Maxwell, at ang iba pang mga tagasunod ay agad na nagsimulang. Lahat sila ay tuwang-tuwa, inaabangan ang kaguluhang dulot ni Alexander. Paano nakalabas ang lalaking iyon sa parlor mo, Maxwell? At parang wala naman siyang problema. Sa puntong ito, gulat na nagtanong ang isa sa mga matutulis na mata na tagasunod. Ano? Sinundan siya ng tingin ng lahat ng nasa kwarto. Napansin nilang casual na naglalakad si Alexander at ang grupo nito. Sa kabila ng bagbog na itim at bughaw at may ngipin sa sahig, naglalakad silang apat at nag-uusap na parang walang nangyari. Kabanata 835 ang malaking kasalanan ng pagpugot ng ulo at paglipol. Ito. Nagulat naman si Maxwell at ang iba pa. Matagal nang alam ni Dawson na sinaktan ni Alexander ang kanyang mahal na apo. Si Alexander, na hindi nakakaalam, ay pumunta sa kanilang pintuan sa oras na ito at iminungkahi na bilhin ang Ruritania Building. Si Dawson, sa kanyang tipikal na masungit na kilos, ay hindi papaalisin si Alexander. Papalabas na ngayon si Alexander sa parlor ng pamilya Barlow kasama ang isang babae at isang paslit, nag-uusap at nagtatawanan. Ito ay medyo kakaiba. Pati si Shirley, nagulat din. Si Maxwell ay apo ni Dawson at inaayos na maging tagapagmana niya. Karaniwang binabalatan ni Dawson ang sinumang nang ahas na hawakan si Maxwell ng buhay. Si Alexander naman ay ipinadala si Maxwell sa ospital, at si Dawson ay walang nagawa kay Alexander. Hindi kaya natalo ni Dawson, kahit sa pamilya Barlow, si Alexander.
Tinapunan ng malamig na tingin ni Alexander si Shirley at ang mga naguguluhan na ekspresyon ng iba at inakay si Yulia at ang iba papalabas ng mansyon ng pamilya Barlow. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagkalito, nabawi ni Maxwell ang kanyang kalmado at sinabi sa kanyang mga sumusunod sa kanyang likuran, "Tara na sa parlor. Gusto kong tanungin si Lolo kung ano ang nangyayari." Dahil doon, humakbang siya ng malalaking hakbang at tumungo sa parlor. Ang lahat sa pamilya Barlow ay nakaupo pa rin sa parlor sa puntong ito. Halos hindi na nagkaroon ng panahon si Maxwell na salubungin ang lahat bago tinanong si Dawson, na nakaupo sa harap na hanay, "Lolo, tatapakan na ng lalaking iyon ang aming pamilya Barlow at Damumi. Paano mo siya hahayaang umalis nang hindi nasaktan? Nakipag-usap pa ako sa kanya ng kaunti, at binugbog niya ako ng ganito. Ang gayong hooligan ay dapat na ibagsak kaagad, ang kanyang mga kamay at paa ay dapat putulin. Dapat siyang matulog sa kanyang babae. At kailangan niyang ibenta ang kanyang anak." Lahat sa pamilya Barlow ay natakot at pinagpawisan matapos marinig ang kanyang mga komento. Pinutol ang mga kamay at paa ni General Dragon King, natulog kasama ang asawa ni General Dragon King, at nagbebenta ng anak ni General Dragon King. Nako! Hindi sa banggitin ang hindi matapang na gawin ito. Kahit na gawin nila, ito ay isang karumal-dumal na pagkakasala na mapaparusahan ng kamatayan at paglipol. Not to mention their small Barlow family, si General Filbert ay malamang na hindi magsasabi ng mga ganyang bonggang pahayag. Madaling mapupunas ni Alexander ang pamilya Barlow sa isang salita o isang sulyap lang kung malaman niya. Nang mapagtanto ito ni Dawson, sinigawan niya si Maxwell, "Shut up! Sino si Mr. Tomas? Kaya mo bang masaktan siya? Bilasan mo at lumuhad para humingi ng tawad. Ibalik mo ang kalokohan mo kanina." At naglalako sa labas buong araw, nakakasakit kay Mr. Tomas, at iniisip mo pa rin na tama ka. At kapag hindi nakita dinidisiplina, ang pamilyang Barlow ay masisira mo sa lalong madaling panahon. Dapat kang manatili sa bahay at pag-isipan ang iyong mga aksyon para sa susunod na 3 taon. Kung hindi, aalisin kita sa genealogy ng pamilya Barlow at iiwan kang mag-isa. Ano? Natigilan si Maxwell nang marinig ang mga pahayag ni Dawson. Si Shirley, na nakatayo sa likuran niya, at ang iba pa niyang mga taga-suporta ay namangha rin. Tinawag nga ni Dawson si Alexander bilang Mr. Tomas. At inaangkin na isang taong hindi pangkaraniwang. Posible bang may kakaibang personalidad si Alexander? Karaniwang napaka-protective ni Dawson sa kanyang mga anak, at kahit na magkamali si Maxwell, hindi niya ito sasawayin sa publiko. Ngunit nang makita niya ang sugatang si Maxwell, hindi siya naawa dito. Sinumpa niya ito at inutusang manatili sa bahay ng 3 taon, hindi pinapayagang umalis sa mansyon ng pamilya Barlow. Kung hindi, aalisin siya sa genealogy ng pamilya Barlow at iiwan sa sarili niyang mga device. Kabanata 836 na walang katotohanan. Ito ba ay tunay na libingan? Posible kayang takot si Dawson kay Alexander. Si Maxwell ay punong-puno ng pag-aalinlangan, at nang makita niyang hindi agad pumayag si Dawson, nag-alab ang kanyang galit. Kahit na ibenta ang Ruritania Building, nakipag-ayos sana sila ng patas na presyo kung hindi pa sinaktan ni Maxwell si Alexander. Ngunit ngayon, upang parusahan si Maxwell, pinagalitan niya si Alexander, at ang Ruritania Building ay maaari lamang ibenta sa halagang $3 bilyon. Nawalan sila ng bilyong dolyar. Paanong hindi siya magagalit matapos masaksihan ang kawalan ng kakayahan ni Maxwell? Bakit ka pa nakatayo dito? Kung hindi ka pumayag, umalis ka kaagad dito. Itinuro ni Dawson ang kanyang galit kay Maxwell. Si Maxwell, na may pribilehiyo mula pagkabata, ay hindi pa nakitang ganito ang ugali ni Dawson. Sa sobrang takot niya ay nanginig ang kanyang mga paa, at ang tanging nasabi niya ay, "Hindi ako nangangahas na sumuway sa utos ni Lolo." Medyo lamambat ang mukha ni Dawson nang marinig ang mga sinabi nito. "Mayroon pa akong family matters na dapat asikasuhin," he remarked to Shirley and the other followers, "so each of you goes back to your own homes and minds your own business." At saka, dahil maganda ang relasyon niyo ni Maxwell, inirerekomenda ko na huwag mong guluhin si Mr. Tomas nang walang dahilan.
Kung hindi, hindi mo malalaman kung paano ka namatay. Naiintindihan namin, Mr. Dawson. Sumang-ayon naman si Shirley at ang iba pa. Nagpalitan sila ng tingin bago lumabas ng parlor ng pamilya Barlow. Hindi napigilan ni Shirley na sabihin, hindi sigurado, sa pintuan ng bahay ng pamilyang Barlow, itong Alexander na ito ay medyo may kakayahan. Hindi siya mahina gaya ng iniisip ko. Narinig niyang si Alexander ay mula sa ikatlong antas ng lungsod ng Cloudtopia, at hindi niya ito masyadong inisip. Naging running gag pa nga para sa kanya ang mga usapan nina Alexander at Diane. Ngunit hanggang sa nakita niya kung paano tretuhin ng mga Barlow si Alexander bilang Mr. Thomas ay naunawaan niyang minamaliit niya ito. Gayunpaman, kahit na may paraan si Alexander, tiyak na hindi siya tugma para sa pamilyang Miller. Bulong ni Shirley sa sarili habang umiiling. Ang pamilyang Barlow ay lubhang mas mababa sa pamilyang Miller sa mga tuntunin ng lakas lamang. Higit pa rito, ang pamilya Miller ay may permanenteng direktor sa North Commerce, pati na rin ang isang bisyo. Presidente ng North Commerce. Sa ilang lawak, ang pamilyang Miller ay maaaring makakilos ng mahahalagang desisyon sa North Commerce. Higit pa rito, ang pamilyang Miller ay ikinasal sa pamilyang Hernandez, isa sa tatlong pangunahing pamilya sa North Province. Nagalit si Alexander sa pamilya Miller dahil kay Val Erie, na nangangahulugang kailangan niyang makipaglaban hindi lamang sa pamilya Miller kundi pati na rin sa kapangyarihan ng North Commerce. Maging ang pamilya Hernandez ay hahakbang upang tulungan ang mga Miller kung kinakailangan. Si Alexander ay mag-isa. Kaya ba niyang labanan ang tatlong malalaking puwersang ito ng mag-isa? Napakunot ang mga labi ni Shirley sa isang mapanuksong ngiti habang pinag-iisipan ang tungkol dito. Si Alexander, sa kabilang banda, ay walang pakialam sa masalimuot na dynamics ng pamilya. Ang mga taong ito ay, sa kanyang opinyon, utu-uto, tulad ng mga bata na naglalaro ng bahay. Anything would be alright kung hindi nila siya i-provoke. Ngunit kung may mali sa paghusga sa kanya at bumangga sa kanyang baril, hindi nila siya masisisi sa pagiging bastos. Nagsimulang maghanda sina Alexander at Yulia ng mga plano para sa opisina ng Kerim Fashion sa Ruritania matapos lagdaan ang kontrata kay Dawson, kumpletuhin ang pagbili, at matanggap ang pagmamay-ari ng Ruritania Building. Gayunpaman, mayroon siyang diskarte sa isip. Binalak niyang bisitahin ang pamilya Hernandez kapag naayos na ang mga bagay-bagay kay Yulia. Kabanata 837 Buhay sa pagdududa. Nauna nang ibinunyag ni Diane na ang pamilya Hernandez ay nagtataglay ng ancestral concentration pill na maaaring makatulong kay Val Erie na mabawi ang kanyang memorya. Balak niyang bisitahin ang pamilya Hernandez at bumili ng 2 tablet para masuri. Anuman ang halaga. Gayunpaman, habang naghahanda sina Alexander at Yulia para buksan ang kanilang opisina, ang buong lungsod ng Ruritania ay nagkagulo. What on earth is going on? Nagpalit na talaga ng kamay ang Ruritania Building. Narinig ko rin ang tungkol dito, at nabigla ako. Ang Ruritania Building ay ang pangunahing industriya ng pamilya Barlow, na kumita ng halos 2 bilyong upa bawat taon. Magkano ang naibenta nila? Ano? 30 billion. Niloloko mo ba ako? Sinabi ba nila kung sino ang bumibili? Baka naman may nakakatakot na background ang nakakatakot sa pamilya Barlow. Hindi sasabihin ng pamilyang Barlow, ngunit binili ito ng isang kumpanyang tinatawag na Kerim Fashion, na mayroong 2 produkto, isang spot removing cream at isang rejuvenating cream, na kamakailan ay sikat sa buong internet, at malamang na gusto nilang pumasok sa aming Ruritania City Market ngayon. Iba't ibang tsismis ang kumalat sa mga lansangan. Samantala, napanatili ng pamilya Hernandez ang kanilang katahimikan. Na para bang wala silang pakialam sa pagpilit ni Alexander na mabangkarota ang Southville Entertainment Agency. Kumpleto na ang paghahanda ni Yulia pagkatapos ng ilang hektek na araw. Nang sumunod na araw, opisyal na binuksan ang opisina ng Kerim Fashion Sconvia City sa Ruritania Building. Ito ay may label na isang opisina, ngunit umabot ito sa isang buong palapag ng gusali. Si Yulia, ang CEO ng Kerim Fashion, ay nagsagawa ng isang marangyang pagdiriwang sa pagbubukas ng seremonya.
Dumalo rin si Alexander, ang bagong may-ari ng Ruritania Building. Nang makita ng pamilyang Pierce si Alexander na nakatayong patayo sa harap ng lahat, sa kanilang mga mukha ang mga komplikadong ekspresyon. Sino ang lalaking ito, at paano niya hinikayat ang matigas na matandang iyon mula sa pamilya Barlow na ibenta sa kanya ang Ruritania Building? Si Mr. Pierce at ang kanyang mga anak ay napilitang magtanong. Sino ang nakakaalam kung anong mga trick ang ginamit niya? Ngini siya ni Shirley. Gayunpaman, habang ang mga Barlow ay natatakot sa kanya, ang mga Miller ay hindi. Huwag magpalinlang sa kamakailang katahimikan ng pamilya Miller. Ito ay ang kalmado bago ang bagyo. I heard Alexander is planning a big move today. Maaaring may kapangyarihan si Alexander, ngunit sa huli ay isa lang siyang bumpkin ng bansa mula sa isang third-tier na maliit na bayan. Maaari ba talaga siyang makipagkumpetensya laban sa number 1 ranked Miller family ng Ruritania City? Sumang-ayon si Braxton at ang kanyang anak nang marinig nila ang mga pahayag ni Shirley. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Yulia, and I am the chairman and CEO of Kerim Fashion. Kerim Fashion was just a clothing company located in Cloudtopia half a year ago, but now, thanks to our two popular products, the spot removing cream at ang rejuvenating cream, ang aming headquarters ay lumipat sa Sconvia City Lovers Building. Gaya nga ng kasabihan, magsikap para sa kadakilaan. Gusto ng Kerim Fashion na sakupin ang North Market at palawakin sa buong bansa, at ang Ruritania City, sa palagay ko, ay isang kritikal na hakbang. Si Yulia ay masigasig na nagsasalita sa kanyang harapan ng isang pabulong na boses ang hamarang sa kanya. Kerim Fashion, saan nanggaling ang maliit at hamak na kumpanyang ito? Nakuha ba nila ang aking pag-aproba para sakupin ang merkado ng Ruritania City? Sabay-sabay na napalingon ang lahat. Isang grupo ng mga tao ang pumasok sa venue sa oras na ito. Kabanata 838 Ano ang kahulugan nito sa iyo? Ang pinuno ay isang matandang lalaki sa edad na 70, at katatapos lang niyang magsalita. Kinilala siya ng maraming tao bilang si Alejandro Miller, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Miller. Si Rhett, ang binata sa kanan ni Alejandro, ang isa. Nakatingin siya kay Alexander na may mapanuksong ekspresyon sa mukha noon. Mr. Alejandro, Mr. Rhett, nandito ka rin. Nang makita sila ng pamilya Pierce, agad nilang sinubukang pasayahin sila. Si Alejandro naman ay tumango lang sa kanila, maamo ang mukha, na para bang binati na niya. Bago pa sila muling mambola ng mga Pierces, ibinaling ni Alejandro ang kanyang atensyon kay Alexander at sumigaw, "You audacious little brat. Hindi ka lang gumamit ng panlilinlang para sirain ang entertainment company ng aming pamilya Miller, ngunit ngayon ay hindi ka na nag-abala pang kumustahin bago subukang dominahin ang market ng skincare ng aming Ruritania. Saan mo inilalagay ang aking pamilyang Miller, Alejandro, at saan mo ako inilalagay?" Ha. Humagalpak ng tawa si Alexander. Matagal na niyang hinulaan na ang mga Miller ay gagawa ng hakbang laban sa kanya, ang ari-arian ay pagmamay-ari. Sa seremonya ng listahan ngayon. Alejandro, naniniwala ka ba na ang iyong pamilya Miller ay hindi pangkaraniwan? Ang kumpanya ng aking asawa ay maaaring mangibabaw sa anumang merkado na pipiliin nito. Sa negosyo, ito ay tungkol sa higit na kahusayan sa produkto. Ano ang kinalaman nito sa iyo? O sa iyong pamilyang Miller? Gusto mo bang mangolekta ng mga bayarin sa proteksyon tulad ng isang gangster mula sa nakaraan? Hahaha, ang aga mo palang patay. Paano ka managinip sa edad mo? Ikaw. Hindi lang si Alejandro, pati na rin ang mga individual sa likod niya, ang nagbago ng ekspresyon nang marinig nila ang sinabi ni Alexander. Ang kanilang pamilyang Miller ang pinakamakapangyarihan sa Ruritania. Walang nang ahas na magsalita ng walang galang tungkol sa patriarch ng kanilang pamilya sa Ruritania. Tuluyan na silang na-dismiss. Ikaw si Alexander. Nanginginig ang balbas ni Alejandro dahil sa galit, ngunit may kakaiba pa rin siyang ngiti sa labi. Huwag mo akong sisihin sa paglimot. Dahil lamang sa nakalista ka ay hindi nangangahulugang maitatag ang iyong opisina, lalo pat matagumpay na mangibabaw sa Ruritania Market.
Sa oras na iyon, natatakot ako na mauwi ka sa wala, umiiyak na parang babae, at gamulong pabalik sa Cloudtopia. Isang magandang boses ang lumabas mula sa likurang pinto bago natapos ni Alejandro ang kanyang pangungusap. Alexander, mayabang ka para hindi seryosohin ang pamilya Miller. Pero, kung kami, ang pamilyang Ortiz, ay sasali, hindi pa ba sapat iyon para mahirapan ka? Lumingon ang lahat upang makita ang mahigit 100 individual na dumadaloy sa pintuan, na pinamumunuan ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot. Ano ang nagdadala ng pamilya Ortiz dito? Ang pamilyang Ortiz ay nasa pangatlo sa mga pamilya sa aming Ruritania, na may lakas lamang sa likod ng mga pamilyang Miller at Barlow. Lubos na mayabang si Alexander, na nasaktan ang lahat ng tatlong pangunahing pamilya. Sa aking palagay, hindi dahil nasaktan niya ang pamilya Ortiz, ngunit ginamit ng pamilya Miller ang oras na ito upang makiisa sa pamilya Ortiz at sama-samang labanan si Alexander. Tingnan natin kung paano ito hinahawakan ni Alexander. Ang ilang miyembro ng pamilya Pierce ay sabik na nagpahayag ng kanilang sariling mga ideya. Sa kabila ng kanilang hindi pagkakatugmang pag-iisip, lahat sila ay tumingin kay Alexander ng may kagalakan. Wala silang ideya na tinuya ni Alexander ang mga miyembro ng pamilya Ortiz at sinabing, kung gusto mo akong bigyan ng mahirap, hindi ka karapat-dapat. Ang yabang kaya. Biglang may sumisingit na boses mula sa entrance. At nandyan din ang pamilyang Peterson, ang pamilyang Richardson, at ang pamilyang Bennett. 30 hanggang 40 tao ang sunod-sunod na pumasok bago pa manasabi ang mga salita. Kabanata 839 ang labas. Lahat ng tao sa kwarto ay nagulat. Ito ang tatlong pangunahing pamilya na sumunod sa likod ng pamilya Ortiz. Hindi nila kayang makipagkompetensya sa mga pamilyang Miller, Barlow, at Ortiz, ngunit makapangyarihan pa rin sila at matagal nang nasa Ruritania. Ang mga pinuno ng 5 pangunahing pamilya, ang mga pamilyang Miller, Ortiz, Peterson, Richardson, at Bennett, ay naruroon at naglalagay ng presyon kay Alexander. Wala pang nararamdaman si Alexander, pero lahat ng tao sa kwarto ay nakakaramdam na ng pressure. Napangiti si Rhett habang pinagmamasdan ang sitwasyon. Hindi ba nagyayabang si Alexander? Naglakas loob siyang agawin ang babaeng gusto niya at sirain ang kanyang entertainment firm para mailantad. Alexander sa galit ng mga Miller. Siyempre, hindi lang si Rhett. Sa sulok ng entranceway, may isang lalaki din. Nagkukubli sa dilim na may mukha na puno ng mga sugat. Si Maxwell ang nabugbog kanina ni Alexander sa ospital. Palihim siyang lumabas ng bahay niya ngayon para makita kung ano ang magiging kapalaran ni Alexander. Hindi lang siya sinaktan ni Alexander kundi pinilit din siyang tiisin ang galit ni Dawson. Kailangan niyang magmumok sa tuwing aalis siya ng bahay sa susunod na 3 taon. Hinamak niya ng todo si Alexander. Bagamat mukhang takot na takot si Dawson kay Alexander, hindi siya naniniwala na hindi kayang pigilan ng 5 malalaking pamilya ni Ruritania ang isang tagalabas. Walang alinlangang mahuhulog si Alexander sa mga kamay ni Rhett sa pagkakataong ito. Nang makita ni Alejandro na dumating na ang lahat, agad siyang nagpahayag ng mayabang na ekspresyon at malamig na sinabi kay Alexander, "Dude, dahil bata ka at mayabang, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Lumuhad at humingi ka agad ng tawad sa akin at sa aking apo, at bayaran ng Southville Entertainment ng 10 beses para sa lahat ng pagkalugi. Bukod dito, ibigay mo ang pagmamay-ari ng Ruritania Building at ipangako mo sa akin na hindi ka nababalik sa Ruritania. Kung matutupad mo ang lahat ng nasa itaas, ililigtas ko ang iyong buhay. Kung hindi mo gagawin, ginagarantiya ko na hindi mo kakayanin ang galit ng aming 5 pangunahing pamilya. Oh! Iilan sa tingin mo ay karapat-dapat kang tawaging 5 pangunahing pamilya? Panunuya ni Alexander. Alexander. Mabangis na sigaw ni Alejandro, halatang galit na galit. Okay lang sana kung sila lang ni Alexander ang magarbo. Ngunit nakipagsanib puwersa na siya ngayon sa iba pang 4 na makapangyarihang pamilya. Ang 5 pamilya ay bumuo ng isang alyansa, at habang hindi nila napuno ang kalangitan sa Ruritania, sila ay sapat na makapangyarihan upang kontrolin ang kalahati ng lungsod.
Patuloy silang minamaliit ni Alexander. Masyado siyang mayabang. Hindi lang si Alejandro, syempre. Ang mga tao mula sa lahat ng 5 pamilya na dumating mamaya ay nagalit. Anak, dahil tinanggihan mo ang toast, hindi tayo magiging magalang. Simula ngayon, ang 5 pangunahing pamilya ay magsasama-sama sa iba pang mga negosyo at tatangjing magtrabaho sa Kerim Fashion. Sa karagdagan, sa pamamagitan ng Mirth Commerce, paghigpitan namin ang lahat ng komersyal na aktibidad ng Kerim Fashion sa buong Mirth Province. Hehe, hindi na magtatagal bago magsara ang Kerim Fashion for good. Sino ang gustong magsara ng tuluyan ang Kerim Fashion? Isang tinig, matanda at marangal, ang lumabas mula sa labas ng pinto, na pinupuno ang mga ulo ng mga pamilya ng matuwid na galit. Napalingon ang lahat at nakita ang isang matandang lalaki na may walang kamatayang aura at isang grupo ng iba pa na nagmamarcha papasok na may marilag na hakbang sa likuran niya. Sinusuportahan si Alexander. Sino ito? Alexander has offended all 5 major families, and this old man actually wants to stand by his side. Ayaw na ba niyang mabuhay? Sa palagay ko ay hindi niya naiintindihan ang sitwasyon. Hindi siya mukhang isang katutubong Ruritania. Kabanata 840 ka lang ba? Lahat ng naruroon ay nag-uusap at hindi siniseryoso ang grupong ito. Nagsimulang magtaka sina Rhett at Maxwell kung si Alexander ay nag-recruit ng isang tao upang suportahan ang kanyang sarili. Gayunpaman, si Alejandro, na nakatayo sa malapit, ay napansin ng matanda na may walang kamatayang aura, at ang kanyang mga mag-aaral ay lumiit. Walter Wilkins. Sabi ng tagapagsalaysay. Ang pinuno ng pinakamalaking pamilya sa Troits County, si Mr. Wilkins. Bulalas ng isang tao nang marinig ang 3 salitang ito. Siya talaga. Hindi ko pinansin kanina, pero ngayon nakikita ko na lahat ng sumusunod sa kanya ay big shot sa Troits County. Oh, Diyos ko, 12-dosenang mga tao. Nakarating na ba sa ating Ruritania City ang lahat ng big shots sa Troits? Natigilan si Rhett. Kinakabahang tinitigan niya si Alejandro, buti na lang naging seryoso na rin ang mukha ni Alejandro. Pagkatapos ng maikling paghinto, lumingon si Alejandro kay Walter at nagtanong, Mr. Wilkins, ano ang ibig mong sabihin sa iyong mga salita ngayon? Pinaplano mo bang pumanig sa pamilyang Tomas at sa lahat ng pangunahing pamilya ni Troits habang sinasalungat ang aking pamilyang Miller? Binigyan siya ni Walter ng isang sid-ilang sulyap bago tumungo kay Alexander, yumuko ng may paggalang at sinabing, Walter mula sa Troits County, na sinamahan ng mga pinuno ng mga pangunahing pamilya sa Troits, ay nagbibigay galang kina Mr. Tomas at Mrs. Tomas. Nabalitaan namin na ang tanggapan ni Mrs. Tomas sa Ruritania City ay naitatag, kaya't nagpunta kami lalo na upang batiin ka. Mangyaring ipagpaumanhin ang anumang abala. Ang lakas ni Alexander ay hindi alam ng mga residente ng Ruritania City, ngunit marami na silang nakita. Hindi pa idinagdag na pinatay na ni Alexander sina Parker at Barry Jenkins, na natakot sa pamilya Jenkins na tuluyang putulin ang relasyon kina Parker at Barry. Kamakailan ay gumugol si Alexander ng halos 1 buwan sa Scanvia City sa pagbuo ng isang lungsod sa loob ng isang lungsod sa abalang lugar ng Scanvia City, na lubhang nagbabago sa hugis ng lungsod. At, sa buong pagtingin ng lahat, sinuwi niya ang Black Feather Order at pinatay si Caspian. Sa wakas, ang mga Pearsons ng Clay City ay nanatiling pipi at nilamon ang kanilang galit. May mga kwento pa nga na ang Perez clan, ang una at pinakamalaking pamilya ng Saldavia, ay nawala sa pamamaril sa wala pang kalahating araw, na naging isang kasiraan. Bagamat walang sinuman sa mga lansangan at eskinita ang nakakaunawa kung sino ang may hawak ng ganoong kalaking kapangyarihan, lahat sila ay may kanya-kanyang teorya batay sa mga kilos ni Alexander. Halos tiyak na sangkot si Alexander sa pagkawasak ng Perez clan. Ngunit ang mga pusta ay masyadong mataas. Kahit may kanya-kanya silang teorya, walang nang ahas na magsalita. Ang pagsasalita ay halos tiyak na isang malaking pagkakasala. Gayunpaman, nang malaman nila na tinutulungan ni Alexander si Yulia sa pagpapalawak ng merkado sa Ruritania at ang opisina ng kumpanya ay opisyal ng ginawa ngayon,
maaga silang umalis sa Ruritania para lamang ipahayag ang kanilang mga pagpapala at makilala si Alexander. Ito. Natigilan ang lahat ng tao sa silid nang marinig nila ang patuloy na pagtawag ni Walter kay Alexander at Yulia ng magalang. Ano nga ba ang nangyayari? Nang lumabas si Walter, inakala nilang siya ang taga-suporta ni Alexander. Wala silang ideya na magiging ganoon kagalang si Walter kay Alexander. Pati si Alejandro ay nabigla. May kaakit-akit bang backstory si Alexander? Gayunpaman, mahirap nang umatras sa sitwasyon, at walang pakialam si Alejandro. Sinaway niya si Walter, "Walter, wala akong pakialam kung nagdadrama ka lang o natatakot ka talaga sa batang iyon. Dapat kong ipaalala sa iyo na ito ay Ruritania City. Kahit na ikaw ay lubos na iginagalang sa Troitz County, ikaw ay isang passerby lamang kapag pumasok ka sa teritoryo ng Ruritania City.